Sa video na to, pag-uusapan natin ang operations on functions sa General Mathematics. Welcome nga pala sa Study Tambayan PH kung saan papadaliin natin ang mga lessons. Ang lesson na ito ay kasunod ng functions at evaluating functions na uploaded na rin sa aking YouTube channel na pwedeng nyo bisitahin. Tara, simulan na agad natin. Una muna, here's the definition. Operation on functions involves combining two or more functions using the basic math operations: addition, subtraction, multiplication, and division. So kapag sinabing operations on functions, ibig sabihin lang nun ay ipagko-combine natin ang dalawang function gamit ang addition, subtraction, multiplication, at division para makagawa tayo ng bagong function. Ipag-add natin sila, ipag-subtract natin sila, ipag-multiply, ganun. So, ito yung mga formula na gagamitin natin. For addition, f plus g of x is equals to f of x plus g of x. For subtraction naman, f minus g of x equals to f of x minus g of x. For multiplication, f times g of x is equals to f of x times g of x. And para sa division naman, f divided by g of x is equals to f of x divided by g of x. Pwede ring f over g of x equals to f of x over g of x. Ngayon, wag na natin patagalin, simulan na natin sa addition. Here's an example. F of x is equals to 2x plus 1 and g of x is equals to 3x minus 4. The equation would be f plus g of x is equals to 2x plus 1 plus 3x minus 4. Ang gagawin lang natin ay i-combine natin yung like terms. Pwede natin i-group yung x terms at constant terms para mas madali. Pero pwede rin natin hindi na gawin yun or diretso na. Pero sa example na to, i-group natin sila. So pagsamahin natin yung magkakatulad, si 2x tas si 3x, pareho sila. So pagsunurin natin yan. And then yung dalawang constant which is positive 1 and negative 4. Ngayon, meron na tayong 2x plus 3x plus 1 minus 4. In this example, i-add lang natin si 2x and 3x, tapos si positive 1 and si negative 4. Simulan natin sa first terms. 2x plus 3x is 5x. Then positive 1 plus negative 4, basically 1 minus 4 lang yan, which is equals to negative 3. Ngayon, ang natitira na lang ay 5x minus 3, which would be our final answer. So, ganun lang yun, ipag-add lang natin yung mga like terms. Kung ano yung katulad niya, ipag-add lang natin siya. Pwedeng pagsamasamahin, pwedeng i-arrange, pero pwede na rin hindi. Basta ang point ay pagsasamahin natin ang mga magkakatulad. Pag wala namang katulad yung isa, edi copy lang natin yun, nandun na siya sa final answer. Ngayon naman, sa subtraction naman tayo. Here's an example. F of x is equals to 4x squared minus 3x plus 2. G of x is equals to x squared plus x minus 5. So, magiging ganito yung equation yan. F minus g of x is equals to 4x squared minus 3x plus 2 minus x squared plus x minus 5. Ito yung kailangan nating tandaan. Kapag nagsusubtract tayo ng function, i-distribute natin yung negative sign sa second function. Ganito siya, for example. Starting from positive x squared, if lalagyan natin yan ng negative sign, magiging negative x squared na yan. Kasi nga positive siya, tapos nilagyan ng negative sign, so naging negative x squared. Same with positive x, magiging negative x na rin yan. Pero para naman dito, sa negative 5, kung lalagyan natin ng negative sign ang isang negative na, magiging positive na yun. Kasi nga, negative plus negative is equals to positive. So, instead of negative 5, magiging positive 5 na yan. Kaya magiging 4x squared minus 3x plus 2 minus x squared minus x plus 5. Ngayon naman, pag samasamahin na natin yung mga magkakatulad. So, si 4x squared, ano ba yung katulad niya sa second function? X squared. So, 4x squared minus x squared, magiging 3x squared na lang yan. And then, negative 3x naman, minus x, magiging negative 4x yan. Dahil negative na nga, minusan pa natin. So, naging negative 4x.
And then lastly, yung constant, positive 2 plus 5, magiging 7 yan. Now, we have our answer which is 3x squared minus 4x plus 7. Sa multiplication naman tayo, f of x is equals to x squared minus 1 and g of x is equals to x plus 2. So, magiging f times g of x is equals to x squared minus 1 times x plus 2. Sa multiplication ng functions, ang procedure natin ay distributive property. Pero kapag parehong binomial, mas madali kung magfo-FOIL method na lang tayo. Ito yung front, outer, inner, and last. And yung example na to, pareho siyang binomial and pwede tayo mag-FOIL method dito. So, simulan natin dito sa front, x squared times x is equals to x cubed. So, naging x raised to 3 yan dahil yung x meron yung imaginary 1 sa taas. Kumbaga, x raised to 1 yan. And alam naman natin yung loss of exponents, yung kapag nag-multiply tayo ng exponent. Kaya naging x cubed yan. Next naman is x squared times 2. Makukuha natin yung 2x squared. Next, negative 1 times x. Magiging negative x na lang yan. Negative 1x yan actually, pero kapag may x na, no need na ilagay yung 1. Tapos, negative 1 times positive 2 will have negative 2. So, here's our final answer. F times g of x is equals to x cubed plus 2x squared minus x minus 2. Ngayon naman, mag-proceed tayo sa division. Ang given natin ay f of x is equals to x squared minus 9 at g of x is equals to x minus 3. Kapag division sa functions, ang una nating titignan ay kung pwede bang i-factor yung numerator niya. And in this case, pwede naman. Ang x squared ay perfect square at ang 9 ay perfect square din kasi 9 is 3 squared which is 3 times 3. Kaya pwede nating i-factor ang x squared minus 9 gamit ang difference of squares. So, magiging x minus 3 times x plus 3 over x minus 3 yan. Ngayon, i-cancel naman natin yung common factor which is x minus 3 sa numerator at sa denominator. Ang matitira na lang ay x plus 3 at yan na ang ating final answer. I will upload a separate video kung saan mas i-explain ko and mas magbibigay ako ng mga examples for addition and subtraction and another separate video naman for multiplication and division. And that ends our video. Sana may natutuhan kayo. Like and subscribe if nakatulong yung video. This is Study Tambayan PH, ang katulong mo sa eskwela. Thank you for watching and to God be the glory.